Tawagin natin ang isa sa mga busy. Dahil nagwo-work. Daming gawain. Brother Huge. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda po kasi nito, how to manage our time, especially hindi lang sa ating sarili, ganun din sa gawain sa Panginoon. At yung takeaway ko is, kailangan yung routine maintenance, yun. Minsan nane-neglect ko yung routine. So, kailangan nandun yung ine-exercise natin palagi yung ano, yung lalo na yung paggawa ng scheduling. So, napaka-importante kasi nun. Dito nga natutunan natin na ito yung main priority ng ating Panginoon na pinaplano niya muna bago niya gawin. So, ganun din sa atin, tinuturo rin sa atin na kailangan na planuhin muna rin natin, i-schedule natin ang ating mga gawain for the next day or tomorrow at magiging accordingly yung ano, lahat ng bagay. May ma-miss man tayo na mga hindi nagawa. So ginagawa ko kasi is nire-reschedule ko siya at isinasama ko siya as kasi yun ba yung priority. Kapag ka less priority, ibig sabihin to follow siya. Pero mas maganda yung ano, meron tayong routine maintenance kapag ginagawa natin 'to, eh, ini-exercise natin 'to daily. Kaya yun lang po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Brother Huge. Hindi yan automatic, eh, no? Unti-unti hanggang ma-develop maging habit natin. Yun yung word mo, eh, yung routine. Yung mga importante lagi ang nauuna hanggang ma-develop na nagiging habit natin. Sige, Brother JB. Hello po. Yung sa akin yung take away ko doon, pastor, yung ano, kailangan isinusulat talaga yung mga gagawin. Yung bago matulog, ano yung gagawin mo bukas, ipa-priority mo kasi kapag hindi mo sinulat kasi nung last time parang medyo magulo kasi pag ano nakakalimutan mo na pag nakasulat siya, alam mo na kaagad yung gagawin mo. Ayun, sabi nga ni Brother Huge, kapag nakalimutan mo or hindi mo nagawa, pwedeng i-reschedule. Katulad nga nung last week na parang medyo magulo yung schedule kasi parang hindi na ilista. Pero nung nalilista ko na siya, parang nagpe-pray muna bago bumaba. Tapos ang sunod mo, journal na kaagad. Tapos yung parang ang dami mo nang nagawa sa isang araw. Pero parang may gusto ka pa uling gawin kasi nga na ano mo siya, naisulat mo siya. Tapos may mga may isisingit ka pa hindi lang sa ano, kumbaga after ng spiritual na routine, hindi naman din sa araw, ano kumbaga hindi siya madali. Pero kapag dapat maging habit din, maging consistent talaga. Yun yung pinaka inaano ko ngayon, nagiging ano, kumbaga ayun kasi yung struggle ko yung hindi consistent pero yun nga thank you Lord kapag naisusulat nagiging habit na din hindi Yeah. nakakalimutan po. Pag naisusulat mo, napakahalaga. Kasi mababalikan mo. Hindi mo na, talagang, kasi syempre, di ba lahat tayo, mataas ang memory. Ilan bang gig ang memory mo, Brother JB? One Di ba? gig lang pastor. Nasakit na yung ulo pag Nakakalito. sobrang dami. Oo, pero pag sinulat mo isa-isa, totoo niyan mga kapatid, na kung babalikan yung pag-aaral, if you want to have more time or save time, kailangan talaga mauna mo yung mga importanteng bagay. Magugulat ka kapag nagawa mo na yung mga importanteng bagay, na-checkan mo na yun, gulat ka, ang dami ko palang oras. Marami kang time sa family, sa sarili, alam mo yun, sa mga bagay na ibang gustong gawin. Diba? Sige, kunin naman natin yung view ng ng housewife. Ayan. Tawagin natin si Sister Maricel. Housewife plus, ang tawag sa kanya. Employee din yan eh. Sige, sis ma. Ay, Pastor, ano, may ginagawa lang saglit. Ano? May ginagawa lang pa. Ako, kailangan isulat na yung life Oo nga. management. Ha? Priority. Di ba importante rin yung ginagawa? O sige, si Ninang Ellen. Ninang Ellen, ayan. Na may anak, may asawa. Ayan, sige.
Hello? Wala. Opo. O ano, ito na lang, si Jess. Jess, ikaw. Sige. Hello po, good evening. Ayan, sa akin naman po, bilang housewife din, tapos ayun, nagbi-business. So, kailangan talaga ng, ayun nga, ino-notes. Pero, bago pa man po yun, nag-notes naman din talaga ako kasi kailangan yun sa events namin. And bukod sa dun sa notebook, meron din ako dun sa notes sa cellphone. Ayan, so, kumaga dinodoble ko and ayun, nare-review. And nadagdagan lang syempre kasi yung mga gawain din sa simbahan. So, kailangan talaga ma-prioritize, ayun nga, dun sa napag-aralan natin sa time management, yung mga priority. Syempre, habang nagtatrabaho rin, ayan, sa negosyo na binigay ni Lord, syempre, kailangan i-prioritize din una yung mga gawain kay Lord. So, napakahalaga talaga nung time management kasi lalo na sa mga events, lalo na kunyari double booking o triple booking, hindi pwedeng i-check mo yung mga time nun kung kakayanin ba. So, ayun, kumaga, dapat kumaga ma-organize din oras and ganun din sa gawain kay Lord. Ayun po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Jess. Ano yan hindi pwedeng mag-double booking, no? Hindi pwedeng magkasabay. Nagulat ka. So, mangyari magkasabay kapag hindi mo isinulat. Diba? Mapapahiya tayo bilang mga negosyante. So, napakahalaga nung pagmamanage kung anong oras. Diba? O, last na lang. Ito pa, nagtatrabaho din. Ano bang kailangan natin sa time management? Paano natin to ina-apply? Kasabay yung church ministry, work. Ayan, sige sis. Hello, magandang gabi po. Time management, napaka-importanteng salita, tawag doon. Kung tayo ay hindi natin mamamanage na maayos ang oras natin, mapupunta lang siya sa kasayangan or waste. So, ang sa akin as working mom, so prior yung week, naka-schedule na kung ano yung mga calls, mga meetings with clients, team huddle, mga training, ganun sa work. So, naka-plot na po siya a week ahead para mamamanage natin kung may additional na mga tasks within the day, pwede nating isingit kung aling araw, ganun. But sa calendar, kung makikita nyo yung calendar ko, sa umaga may kung anong oras ako gigising, ganun. Tapos kung anong gagawin ko, usually ang nilalagay ko doon sa calendar, makikita naman ni Jason yun kasi may access siya. So, prayer, devotion sa umaga, and then pagkagising, mag-prepare ng breakfast sa mga estudyante nung may pasok pa. Tapos mga 30 minutes na walking ng dogs, mga ganun. Tapos prep na para mag-work. So, kung kailangan mo mag-shower ka, ganun. Maligo, mag-breakfast bago mag-start ang 7 a.m. Kailangan prepared ka na nakaupo ka na sa laptop mo. Hindi pwedeng yung kung saan-saan ka pa, kung ano-ano pang ginagawa mo. Tapos within the day, naka-set up na yung schedule kung anong gagawin mo each hours. Kung may mga meetings ka within the day, naka-plot na rin siya. So kasama na din doon sa calendar ko yung lunchtime, yung break time. Tapos after ng work, 6 p.m., ito nga, mag-prepare ng dinner kung may dinner. Tapos yung schedule natin sa gawain ng church. Sa Monday, yung sharing, Tuesday, ito, life management, Wednesday, Bible study. Tapos yung sa, Bible, devotion ng Wednesday morning, naka-plot na po siya lahat. Meron lang mga pagkakataon na syempre nami-miss natin, nakasarapan ng tulog, ganun, may nami-miss natin. Syempre, nire-reschedule natin yun kung kayang i-reschedule within the day. Pero yung mga, halimbawa sa Wednesday, usually nami-miss ko yun kasi
ang aga-aga minsan nagpe-pray, alas 4 pa lang ano na sila, nag-sharing na ng journal. So, kasarapan pa ng tulog. Kaya pagising ng mga 5 a.m., wala na, tapos na yung journal sharing. Kaya nagpo-plot na lang nagpo-post na lang. So, ganun. Within the week din, tinitignan ko kung ano yung mas priority na gagawin within the day. So, syempre ang priority natin as Christian yung masik si Lord bago pa ang lahat ng gagawin natin within the day. Yan. Yan lamang po, Pastor. Thank you. Salamat, sis. Parang nabanggit mo yung yung Monday, Tuesday, Wednesday. Thank you, Lord. Meron bang Thursday na gawain, sis? Wala ka. Sa Wednesday ako nagjo-join, Pastor, sa journal sharing Wednesday morning. Friday. Small group. Oo. Yung Saturday. Yan ang wala. Ano siya? Ano bang meron sa Sabado? Parang may women's yata may Sabado, di ba? Meron po sa alas 4 ata yun. Yun ang hindi naka-plot sa schedule ko. Yun, kailangan mo dagdag. Sige po. Napag-usapan na natin yan di ba? Opo. Oo, di ba? Thank you, Lord. Napakaganda nitong pag-usapan. No? Ang gandang word, dapat isabuhay, time management. Pero, para bang napakahirap igawin no? Pero sa grasya ng Diyos, magawa natin, mga kapatid. So, lahat ng yan dahil kay Lord. Kumbaga, alam nyo, dapat tayong matuwa kapag tayo ay nagmo-move on na dito sa time management. Kasi dati naman, baliwala sa atin yung oras di ba? Pero ngayon, kaya tayo nag-aaral ng ganito, kaya tayo parang napupush, kaya tayo nagkakaroon ng design na, Lord, kailangan ko ayusin ang oras ko. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon na ang buhay mo ay may dahilan at may malaking magarian niya. Kaya bawat oras mo, bawat buhay, minuto, segundo na binibigay sa iyo ng Lord, napakahalaga. At ang ginagawa ng kaaway, gusto niyang masayang yan at makalimutan mo yung mga bagay na mahalaga. Kaya ito ay mga tips para ma-schedule natin yung ating oras. Mabilis lang to, number 6, tapos may activity tayo. So kuha kayo ng ballpen, kuha kayo dyan sa inyong manual. Ito na tayo sa letter A, develop. Basahin muna natin yung Word of God. Sige. Sister Novi, pakibasa yung Ephesians 5:15 to 17. So una, letter A, develop a weekly schedule for the usual flow of events. So di ba tinuruan na tayo, meron na tayong daily. Kung hindi kaya ako tinuro sa inyo yung daily kasi baka hindi nyo alam yung uunahin nyo Baka hindi natin alam kung ano yung priority natin. Di ba? Baka iba nakakalimutan pag dilat ng mata, kilos agad. Di ba? Una-una, papasalamat ka muna sa Lord. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your grace. Ginising mo ko. Lord, marami kang blessing na hinahanda sa akin. Let me receive that blessing, your goodness. Protect me for the whole day. Hanggang hindi pa na-develop yung habit ng daily, mag-move ng weekly. Kaya ay para na sa may na-develop na yung daily habits na kung Sige, Ephesians 5, pakibasa. Amen. Ang sabi po dito sa verse 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. In verse 17, huwag kayong maging hangal sa halip. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Medyo talagang straight to the point si Apostle Paul. Itong Ephesians na letter, hindi lang siya sa Ephesus. Ang tawag dyan, circular letter yan Sinesend yan, kung paano tayo ang simbahan, tayo mga sumasama. Sabi niya na maging maingat tayo sa paggamit ng oras. Hindi ng mga hangal, di ba? Hindi, maging marunong tayo. Alamin natin yung kalooban ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin na dapat.
So for the whole niya tayo mga gawain. So number 1, fill in the church schedule, services, and activities. Weekly to ha. Pwede na rin natin monthly. Diba? Uunahin mo talaga yung church schedule. Bilang isang leader sa simbahan, hindi pwedeng nahuhuli yung church schedule. Hindi na yun mga kapatid. Una talaga yung sa atin. Hindi lang tayo member eh. Hindi lang tayo bagong sumasampalataya eh. We have to live by example ng nauuna sa schedule natin, yung mga schedule natin sa simbahan, yung mga services natin, yung mga activities, enrichment, sharing, Wednesday Bible study. Alam niyo kung titingnan niyo yung gawain natin mga kapatid, even though online, puno yan eh. Dati po nung meron tayong physical gathering ng Wednesday Bible study, ilan lang yung nakaka-attend. Tama ba? Naalala niyo yun, Tita Ami? Nasa taas tayo, di ba? Jollibee Kalinisan, Tita. Tapos si Mami Ading bumibili ng mani, parang nanonood ng sine habang nagtuturo ako. Kukot-kot. Pero okay lang, di ba? Kasama na yung sa schedule natin, Bible study. Pero yun, isang click na lang. Kaya nga tama yung sinasabi, sa generation natin ngayon. Pero kulang pa rin ang oras. Ang kulang ang oras. Hindi lang alam ang priority. Nawa sa atin, dapat alam natin ang mahalaga. Alam natin ang unahin natin. Kapatid, nahin natin yung mga church schedule. Nahin natin yun. Huwag natin ihuhuli yun. Dapat alam na natin kung kailan tayo magsaserve. Alam na natin kung kailan yung ministry natin. Alam na natin yan. Uy, salamat si Sis Lola, nag-send no. Ang dami yan, ha? Praise God yan, ha? Glory to God. Sige. So, alam nyo, dapat mga kapatid, ano na yun? Ano na yun? SOP na yun. Hindi na yun nawawala sa buhay natin. Pag medyo ang mga schedule natin ay optional sa isang Kristiyano, hindi pa siya dumarating doon sa understanding na kung ano ba yung mahalaga. Totoo, pag optional sa iyo mga schedule natin, study natin, yung mga meetings natin, pag option yan, ibig sabihin, pag sinabi option yung talagang may choice kang umattend o hindi, pipiliin mong hindi umattend, baka hindi ka pa prepared to be, alam mo yun, to be a leader, and yung maturity hindi pa ganun, or understanding of what is really important. Pero, ganun ba kayo dati? Ganun ba tayo dati? Sagot po. Amen. Ako, ganun ako dati. Amen. So, sa inyo, ha? Ako, aminin ko, ganun ako nung simula, eh. Opo. Atin ng Bible study, hindi, okay lang. Walang problema. Apathy, walang pakialam. Diba? Hindi pa tayo ganun ka-mature. Pero ngayon, dahil tayo ay nasa leadership team, meron tayong mga responsibilities and duties na kailangan gawin. Sa weekly schedule natin, monthly, alam na natin yan, yung mga gawain natin. Diba? Naka-fix na yan. Nakasulat na yan. Sabi nga, di ba, sa pag-aaral natin, sa life management dito, anong sasabihin at iisipin ng tao sa'yo na wala kang schedule? May schedule tayo, hindi ka dumating. Sasabihin mo, nakalimutan mo, wala ka doon. Ang sasabihin ng tao sa'yo, irresponsible ka. Hindi ka pagkakatiwalaan. Wala kang commitment. Kaya alam nyo, bilang part ng study na ito, mahalaga to sa atin. Life management. Una, manage natin yung ating buhay sa pamamagitan dito sa aral natin, yung oras. Okay, una na yung church schedule. Pangalawa, fill in your normal work schedule. Ayan. Normal work schedule. Ayan, pasok nyo na yung trabaho nyo, yung inyong mga business, sama nyo na yan. Di ba? Pangatlo, fill in other firm commitments. Pag sinabing firm commitments, ito yung mga, hindi naman to palagian, no? Pero importante. Pero ang nagiging routine mo, may trabaho ka eh. So, kasunod na yun ng church schedule natin. Pangalawa, yung normal schedule mo. Pangatlo, yung mga firm commitments mo na, ay, nakakommit ako dito. Meron kaming reunion, meron kaming meeting, meron kaming ganito. Diba?
So, hindi cell group yun ha. Cell group yung number 1 eh. Fill in the church schedule, kasama cell group doon. Kasama small group doon. Kasama devotion time, prayer time ninyo. Kasama po yun. Pang-4, prioritize the remaining time based on goals. Ano ba yung kailangan nating ma-achieve? Tandaan nyo, may mga ministry assignment tayo. Pag wala po tayong goals for the month, kailan matatapos ang pinapagawa sa atin? Diba kaya nga ang sinet kong schedule, April, gawin nyo na yan, yun yung testimony. Gawin nyo na ng April. Dapat bago matapos ang April, tapos na yan. So, meron ka ng goal. So, yun yung uunahin mo. And then, number 5, huwag natin kakalimutan, di naman puro Bible lang, prayer lang. God wants us to maintain balance. Maintain balance. Time with family, time with self, okay? Time with the house. Baka yung iba sa inyo, yung number 2 nyo, work schedule nyo ay gawaing bahay. Di ba? Paglilinis ng cabinet, pag-ayos ng damit, normal work schedule nyo yan. Di ba? So, i-maintain natin yung balance. Number 6, memorize your schedule to avoid over-scheduling or double scheduling. So, alam na po natin yan. Pakibasa nga po, Sister Michelle. Yung Matthew chapter 6, verse 33. Sister Grace, Colossians 4, verse 5. Lord. Mami Ading, Ecclesiastes 3, 1 to 8. Paki-take note yung mga Bible verses natin. And then, si Sister Lola, pakibasa po yung Proverbs 16:9. Sige, unahin muna natin yan. So, letter B na tayo. Make wise use of time off and legal holidays. So, pag may mga holidays tayo, diyan kayo mag-schedule. Diyan nyo tingnan nyo na yung mga hindi nyo nagagawa, pwede mong gawin dyan. Pag sa simbahan naman, let's take this opportunity. Wala palang pasok nito. O magano tayo, meeting tayo, punta tayo sa lugar na nito. May mga, depende po, no? Sa kung ano po yung pwedeng maging schedule. Use them for major projects. Major projects that do not fit into the normal routine. Ayan. Kaya nga yung iba nag-request ng di ba? From Thursday, Friday, tapos may holiday, sunod-sunod hanggang Monday, no? Yan yung mga time off and legal holidays. Na-emphasize na rin naman natin na ituro kung gaano ka-importante yung rest. Hindi po masama magpahinga. Kailangan natin din ng pahinga. Sige, pakibasa muna po. Matthew 6:33. Ayan, Mateo 6:33, sabi dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng pangangailangan. Seek first. Hindi naman ibig sabihin puro na lang tayo prayer and Bible, di ba? Hindi ganoon eh. Ang ating life, ating pattern is Christ, the Lord Jesus in the center. Ibig sabihin, siya lahat. No? Kahit nasa off kayo, kahit may reunion kayo, kahit nagsasaya kayo, kahit nakatravel, bakasyon kayo, okay yun. Pero, ang sentro, si Jesus nandun, hindi nawawala yung dahilan, yung purpose. Colossians 4, verse 5. Pakibasa, bro. Colossians chapter 4, verse 5. Sabi po dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Amen. Oh, praise God! Kapag lalabas kayo, mayroon kayong pupuntahan, di ba? Hindi nawawala eh. Samantalahin niyo yung pagkakataon, hindi niyo alam kung makakasama niyo pa sila o hindi. Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay ng tao na ito. Di ba? Kaya nga na-remind na naman ako habang pagkatapos ikabit yung CCTV. Binigyan ako ng signal ni Sis Bel. Sabi ko, Sunday na lang. Sabi ni Sis Bel, ikaw, bahala ka. O hindi, dapat ngayon na pala. Kaya agad-agad sinare ko na yung gospel. So, napakahalaga po nun mga kapatid na sumunod tayo, gamitin natin ang
bawat pagkakataon, no? Lalo na kapag tayo ay puspos ng espiritu, naririnig natin, may mga kausap tayo, meron tayong tao na sobra na nating naging close, di ba? May tao na sobrang bait sa'yo, stranger na pangiti-ngiti, na parang open. Aba, alam nyo ba, mga kapatid, si Lord dyan, binibigyan ka ng bukas sa pintuan. May panahon ng bawat bagay. Ecclesiastes 3, 1-8. Ayan, mahaba-haba. Pero magandang dahilan yan. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Amen. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Yes. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paghiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng tigmaan at panahon ng kapayapaan. Thank you, Lord. Ma'am, ano ang pinaka-center message niya? So, lahat ng panahon, lahat ng oras ay may kanya-kanyang takda kung ano yung mga mangyayari. Hindi pare-parehas ng ginagawa, no? Yes, iba-iba. Iba-iba. Sa bawat takdang oras. Pag kayo po umattend ng birthday, puro kain lang ba dapat ang nasa isip natin? Hindi na. Sagot po, ano pa mga dapat? Puro ba kain lang? Puro kasiyahan lang ang birthday celebration? Ano pa pwede nating isingit doon? Sige po. Volunteer. Ruth. Birthday ka na, Ruth. Sige nga. O, yung mga... Eulogy po. Ano yung mga... Puro kain lang ba pag birthday? Puro saya lang? Hindi po, Pastor. Ano pa? Ano pa pwedeng ipasok natin doon? Siyempre una yung panalangin. Manalangin ka. Sa pamamagitan. Eulogy. Oo, pasalamat. Di ba? Magpasalamat ka. May birthday ka. Isipin mo yung mga ginawa ng Diyos sa'yo. Praise God, sis Ruth, no? Oh. Ano pa? Sige nga. Take opportunity, Pastor, to share your gospel. Oo, Yung sa pangalan ng bata. Tama. Pwedeng sa pangalan ng bata. At the same time, alam mo yun, pag birthday, di ba? Ang totoo niyan, hindi lang nadagdagan yung oras mo eh. Dito sa araw mo, taon mo eh. Ang totoo, nabawasan na yung buhay mo. Kaya hindi natin alam kung sino sa atin dito present pa sa susunod na taon, sa birthday. Kailangan natin maintindihan kung kailan ang mga panahon na yan. Ano pa? Sige nga, gospel. Pag-i-invite sa church, sabi ni Ninang Ellen, okay din. Magbalik tanaw, Pastor. Oo, Sa mga napakahalaga. kabutihan ni Lord na ginawa sa iyo nung nakaraang taon. Oh, last year, ito lang yung handa mo Pero ngayon, no, di ba, grabe. Blessed ka ngayong taon, no? Pinagpaala ka ng Diyos. So, magiging thankful ka. Naintindihan niyo, mga kapatid, hindi lang puro sa'yo, hindi lang puro kain Pero hindi naman puro Bible study, hindi rin puro ganun. Binabalanse natin. Ano pa? Time to enjoy. O, kanta tayo, di ba? Masaya. Di ba, siyempre, we know our boundaries. Alam natin kung hanggang saan ang kasiyahan na nakalulugod sa Diyos. God wants us to enjoy life. 1 Timothy 6, di ba? He provides everything for our enjoyment. Provide si Lord para ma-enjoy mo. Hindi killjoy si Lord, Kaya pag may mga ganyan celebration, no? Huwag niyo isipin na puro saya lang yan. O may family day tayo. Hindi lang puro swimming.
Masaya mag-swimming, pero maganda rin magkwentuhan habang nasa tubig, di ba? Pwedeng mag-sharing habang nasa tubig. Narinig nyo? Ang saya eh. Oo. Kapag alam natin. Sa letter C, use Sundays to reflect on the week ahead. Hindi lang Sundays, kumbaga yung mga celebration. So, ang point dito sa letter C, kung ano yung napag-usapan nung Sunday na lesson, nung sermon, nung Sunday, i-meditate natin for the whole week. Oh. Kaya nga, yan din yung pinag-uusapan sa cell group, ano yung natutunan ninyo. So, kung hindi kayo naka-attend nung Sunday, ano kailangan gawin? Mag-replay ka, manood ka para makiisa ka. Kasi nga ako nga sa kaka-meditate ko, no, galing kami sa meeting, meron mga activities tayo, ongoing projects. Tsaka na namin i-announce. Pero habang pauwi ako, minimeditate ko pa rin yung 2 Kings chapter 4. No. Sabi ko, gawin mo yung babae, nag-provide si Lord para mabayaran lahat ng kanyang utang. Pati yung mga natira sa kanya na. Kasi kumuha siya ng maraming container. So, sabi ko kay Sis Bel, as I meditate naman, nginunguya ako sabi ko, sumobra po doon na parang na-hurt ko ba yung may mga utang. Sabi ko gano'n, baka inisip na pinipersonal ko sila, may mga utang sila, parang gano'n. Sabi niya, hindi gano'n. Kaya mo lang yan naiisip kasi hindi mo yan shinare dahil para patamaan ng mga tao. Kaya ganyan kasi meron kang pure heart. Glory to God. Kasi hindi ko yung shinare kasi para sa yung mga utang. Hindi kasi yung faith will never ignore our responsibilities. Responsibility kasi natin yung pagbabayad ng utang. So kumbaga in-emphasize ko tama. God wants us to live a debt-free life. Pero hindi ibig sabihin may faith ka kay Lord, si Lord na bahala. Hindi, gusto niya na mag-provide sa iyo para maging malinis ang iyong mga pagkakautang. So I was sharing na meditation pa rin hanggang ngayon dun sa lesson na ibinigay sa atin. So kumbaga lahat kailangan matuto tayo mag-reflect. Huwag natin palampasin yung Sunday na nakiglan tayo, nag-seldo, tapos na. Hindi, isipin mo yun. Sa buhay mo yun for the whole week. And then, looking forward sa message natin sa darating na Sunday. So, letter D. Napakahalaga po, know how to handle interruptions. Kasi sa schedule nyo, totoo yan, may mga mag-i-interrupt. May mga mangunguha ng oras nyo. May mga istorbo talaga, di ba? Diba? Hindi naman istorbo lagi. Kumbaga talagang magte-take up ng time ninyo. Unang-una, unexpected visitors. Bigla lang dadalaw sa'yo, hindi nagpapasabi, di ba? So, ano bang stand nyo dyan? Sige nga. Letter D pala. Know how to handle interruption. Yung letter D, okay? So, unexpected visitor, unexpected assignment. Kayo ba, okay ba sa inyo? Bigla lang pupuntahan kayo sa bahay? Hindi. Yoko po. Minsan, okay. Hindi. Minsan hindi. Exactly. Hindi. Di ba? Bakit? Kasi, may mga schedule ka Ang totoo niyan, kasi siyempre, pag bumisita sa'yo, iisipin mo, paano mo paghahandaan yon, di ba? Hindi naman pwedeng, uy, malis na kayo, may gagawin ako. Hindi ganun Hindi naman yung hospitality. Pero siyempre, for the sake na hindi naman nila ma-feel na tinaboy sila, di ba? Kailangan, tawag dito, i-schedule. Kaya, siyempre, tapos hindi pa maayos yung bahay mo. Siyempre, may stress ka, di ba? Kaya, kapag may invitation, okay pumunta. Pero pag unexpected, di ba, wag. Maging ganun tayo, no? O kaya, schedule natin. Pupunta kami sa bahay nyo, okay lang ba? Di ba? Maganda yun, di ba? Kasi siyempre, boundaries yun. Respeto yun sa may-ari ng bahay. Respeto sa oras ng may bahay. Tama ba? Agree ba kayo doon? Amen. Amen. Diba? Thank you, Lord. Glory to God. O kaya naman, kung mga biglaan, di ba? O, sample. Bro, sis, nandito kami sa Andiyan ba kayo? Okay lang ba pumunta kami dyan? Malapit lang kami.
Pag sinabi niya, sige, punta kayo, daan kayo, okay yun. Pero pag sinabi niya, naku, umalis kami, o kaya aalis kami, o maging sensitive ka na, ibig sabihin ayaw. O, huwag din ma-hurt ang feelings mo. Diba? Kasi siyempre, may mga kanya-kanya tayong priority. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi mahalaga yung mga tao na yun. Kumbaga, kailangan ng matutunan natin na irespeto yung oras, yung schedule din ng iba. Ayan. Kaya nga pag may mga study tayo, gusto rin natin talaga na ibibigay natin yung tamang oras. Diba? Unexpected visitors, unexpected assignments, telephone calls, okay din yan. Minsan may mga emergency talaga. So, talagang hindi mawawala yan. Kaya maging ready rin tayo dyan. No? Praise the Lord. At nauunawaan natin. Alright. Letter E. Know how to restrict time-consuming activities. Know how to restrict time-consuming activities. Ibig sabihin, talagang may mga malalaking kumain ng oras. Tingnan nyo to, ha? Ano mga malalaking kumain ng oras? Alam niyo yan. Alam natin Pagbabaw lahat sa yan. social media. Social media, oras na, di ba? Gulat ka, sakit na nung kamay mo, nangalay ka na, pati liig mo. Ano pa? TV. Netflix. Totoo yan. Pag nanonood ka ng series, di ba? Ako, may mga nagugustuhan akong series. Sabi ko, Lord, tulungan mo nga ako tapusin series. Sabi ko, parang paulit-ulit ito, nakakainis. Wala tong selfish, ha. Hindi ko na tinapos. Sobra na ako nang nanonood, eh. Diba? Hindi naman ibig sabihin, bawal manood, eh. Hindi. May panahon ng bawat oras. Di ba? Binasa ng Mami Ading. Sige nga. So, Proverbs 16 verse 9. Pakibasa, sis. Proverbs 16 verse 9. Sabi po dito, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Amen. Thank you, Lord. So, may mga plans tayo, pero si Lord pa rin ang magpapatupad ng lahat ng yan. So, kailangan ililimit natin yung mga restrict time. Hindi naman masama, pero may time lang talaga. Maglaro ka, online game ka, 1 oras lang. Ganun lang. Magti-TV ka, hanggang 2 lang ako, ha. Ano ba tawag dyan? Episode. Bukas na uli. Ganun lang, di ba? Napupuyat na ako masyado. Hobbies, diba? Projects, books, newspaper, magazines. Use tasks. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Meron ako ituturo sa inyo yung kay Eisenhower matrix. Useless, important, urgent. Good, better, best. Your will, God's will. Malinaw po yan, ha? So sa mga natin, gawain natin, kailangan matuto tayong mag-rate. Be sure to plan for times of rest and recreation. Kung magpaplano tayo, huwag niyong kakalimutan pagbigay ng oras sa pahinga at sa pagsasaya. Napakahalaga nun. Pag nakapagpahinga kayo, kapag relax ka, pagising mo, di ba, para kang charged. Ganun din, pag masaya ka. Di ba, kung may panggastos ka, pag ipunan mo, di ba, sabi ko nga sa inyo, pag may mga, nagtitiis kami, ganito lang muna ang ulam, hindi mo na kain sa labas, hindi gagastos, bakit? Meron ako nilulook forward, pinag-iipunan ako, eh. Diba? Dito ko ibubuhos yung ipon ko. Recreation yun, okay yun. Dapat nakaplano yan. So sa mga mag-asawa, nakaplano yung date ninyo, yung anniversary ninyo, ano yung gagawin ninyo. So mag-uusap kayo, di ba? Kahit di mo na ako gumastos sa ganito, di na tayo gagastos sa ganitong event, pero bubuhos natin sa natin, magta-travel tayo. Di ba? Gagala tayo, may pambili tayo ng ganito. So, huwag natin kalimutan yung rest and recreation. To finish, gusto ko i-share sa inyo yung Eisenhower matrix. Okay, sa inyo mga notebook, gawa kayo ng cross na malaki. Yung may 4 na quadrant o space. Okay, teka, yung notebook ko. So, kung may internet yun, kapag internet yun, alam niyo yung Eisenhower. So, yung Eisenhower matrix, okay, important but not urgent.
Okay? Important but not urgent. Kailangan mong gawin pero hindi mo gagawin agad-agad. Hindi nangangailangan na gawin mo agad. Okay? Sa katapat niya, apat na lang yan, apat lang yan. Sa katapat niya, important and urgent. Important and urgent. Okay? So, dalawang taas yan, dalawang space, di ba? May cross ka. Sa left, important, not urgent. Sa tapat niya, important and urgent. Yung kabila, not urgent. Sa baba ng important and not urgent, sa baba nun, may hati yan, cross yan, lagay mo dyan, not urgent, but important. Yan. Hindi, parang nalito ko. Sorry not urgent or important. Hindi naman kailangan gawin kasi hindi rin siya ganun ka-importante. Sa tapat niya, lagay mo, urgent, kailangan mo agad gawin, pero not important. May mga ganun ba sa schedule natin? Meron. Bigyan natin ng example. Sige, picturean ko lang para makita niyo. Saan ba yan? Paki-print screen nila. Picture. Ayan. Pasensya na kayo sa akin sulat. Sisend ko na lang, ha? Ba't ayaw? Saan ba yan? Meron ba ba't ayaw ko makapag-messenger dito? Itong Eisenhower. So, may tanong lang ako as we go through this, no? Eisenhower matrix. Ito. Mas mamaya na lang. Tagal pa pipicturean ko pa So, ano yung mga bagay na unahin natin yung pinakamahalaga, important and urgent. Sige nga, dun sa pinag-aralan natin. Kailangan mo agad gawin kasi importante ito. Sige nga, bigay kayo. Sis Noemi. Kailangan agad. Siyempre pagising, prayer. Yan! Una yan, prayer. Pangalawa, sige ano pa, bigay pa kayo, Brother JB. Worship, Pastor. Oo, mag-worship ka, kumanta ka na kay Lord. Pray ka, nag-worship ka. Urgent ba yun? Kailangan mo ba agad gawin? Totoo yun. Amen. Kasi makakalimutan, Pastor Totoo. Sige, ano pa? Brother Eugene. Journal. Oo, tama. Yeah. Kasi Ano ba yung urgent at important? Yung prayer mo, yung devotion mo, yung praise and worship. Dagdag ko lang biglang may magte-text sa'yo, paki-pray naman to. May sakit si ganito. Pag pray mo na agad, urgent yun. Pag may nagme-message sa amin, hindi lang pag may sakit, oy, Pastor, pa-pray si ganito kasi nagkaroon ng problema. Lord, in Jesus' name, God, magpadala ka ng mga angels mo. Tulungan mo siya, Lord. Ma-release agad siya, Lord God. Kung ano man pinagdadaanan niya. Pastor, ganito, ganyan. Si ganito, may ganyan. Lord, in Jesus' name. Sige nga, meron pa kayong dadagdag. Bukod dun sa normal work schedule nyo, Sige nga. Ano yung urgent and important? Sino nakakahula? Isa na lang. Michelle. Sige nga. Sino? Si volunteer, si Snobby. Ano lang, Pastor, reading the Bible. Ano sis?
po, Pastor. Nawawala. Teka. Bukod sa prayer, tama yun yan yung urgent and important devotion, praise and worship, praying for sick person. Ano Ito, pa? Shopee po. Ako ba yung Shopee? Mrs. Nobe po ata. Sis Nobi ang Shopee, in Jesus name. O sige, Sabi ano niyo, pa? Pastor, reading the Bible po. Oo, kasama na yun, devotion na yun tama yun. Devotion. Ano pa? Ano pa? Ito, mahalaga to. Urgent to. Sige, sino makakasagot? Exercise. Sis Lola, ano? Exercise. Hindi, po. hindi yon. Mamaya yon sa isang branch yon. Ang makasagot, 50 Gcash. Sige, 50. Come on. Tulog, Pastor. Important yon. Important yon. Sige, ano pa? Sige. Any guess? Pag-isipan nyo. Guidance? Guidance. Oo, tama. Nagpe-pray ka. Tama yon. Sige nga. Wala sa manual Nasa insight, revelation, nasa inspiration ng Holy Spirit. Hindi ligo. Pero importante yung maligo. Magpahinga po. Kasama na yan. Kasama yung pagpapahinga. Importante yung pahinga. Pero Transformation. hindi naman urgent ang pahinga. Kasama yan. Okay. Transformation. Lumalayo na kayo Gagawin ko na 70 Gcash. Gawin na 100, Pastor. Joke. Clue, Pastor, clue. Nasa mga nasa spiritual side tayo. Kasi siyempre yung pinakamahalaga yung spiritual side. Sige, ano ba importante? 70 na yan. Isang milk tea na yan ba? Thank you, Lord. Application, Pastor. Ano? Application. Kasama na yun. Siyempre, pag nagde-devotion kayo, hindi na pwedeng knowledge, Transformation. Importante, i-apply mo. Magpe-pray, Lord, patawarin mo. Ganun kayo moment sa prayer nyo, Lord, sorry. Ako to. Yeah. Kasama yon. Sige, 100 na. Parang napakahirap ng tanong 100 na to Commitment? Ano po siya? Action word. Mag-update. Hindi. Ano ba? Nasaan na kayo? Service? Oo. Important naman talaga yun. Alam niyo kung ano? Sirit ka ba? No, yung schedule for the day. Ano, Mi? Yung schedule mo for the day. Oo nga, Mami. Okay nga yun Pag-ising mo, siyempre. Devotion ka na. Kailangan mo agad kasi importante. Nag-pray ka na. Obedience, Pastor? Oo, okay na yan. Quiet time Hindi with yan, God. Oo nga, devotion nyo yun Silent time with God Prayer, nandun na yun Sige. Alam nyo kung ano? First letter. First letter. Ito, sinasabi ko to. Wala nakasagot Sinasabi ko to with love. Gusto ko sabihin sa inyo to with love. Kasi kaya hindi natin alam yung sagot ngayon. Kasi hindi natin nakita yung importance nito at yung urgency nito. Alam niyo kung ano yun? Share it. Sharing the gospel, Pastor. Yung pag-share ng gospel. Ayun 75 pesos, Pastor. Sinabi ni Pastor. Evangelism. Yung pag-share ng gospel, hindi na yan ipinagpapabukas pa.
isa sa mga challenge natin kasi nakakalimutan natin yung mission na to. May nakilala tayo, ganyan. Bro, okay lang ba mag-share ako sa iyo? Mahalaga. Ayokong palampasin yung napaka-importante nito na marinig mo. Malinaw po, Sis Lola. Nawala kasi net ko eh. Nagsachapi-chapi po eh. Ano yung last word? Ano yung last word ko? Yung sharing the gospel po. Exactly. Kasi hindi mo to pwedeng palampasin. Urgent ito. Hindi mo alam baka bigla nang bumalik si Lord, mamatay na yung tao. Wala na tayong pagkakataon. Sayang. Okay? And then, dugtong nyo na yung mga important na sa inyong normal days. Sige. Pangalawa tayo. Pangalawang quadrant. Important but not urgent. Ano ba yung mga bagay na importante but not urgent? Ayan, matulog kayo. Ako, magpe-prepare ako ng Sunday sermon. 1 linggo yan. Iisip ko na yan. Important yun, pero hindi agad-agad. Important din yun. Mamaya, magba-Bible study ako. Mag-aaral ako ng isang word. Ganun. Memorize ako ng verse. Babasa ako ng Bible. Bukod to sa sa devotion nyo. Exercise. Dito na papasok yan. Importante yan. Planning. Scheduling. Diyan na papasok yun. So, kapag nagawa nyo na yung mga important and urgent, yes. Nagagawa natin yung maayos yung time management. Pangalawa, urgent but not important. Kailangan mo agad gawin pero hindi naman masyado importante. Mga ganun ba? Alam mo, may mga biglang tumatawag sa'yo. Sige nga, bigay kayo mga halimbawa. Ano? Hello? Andiyan ba ako? Opo, emergency. Emergency po. Oo. Nasaan na tayo? Pangatlong quadrant na, no? Yung urgent pero hindi masyadong importante. Mga emergency, Pastor. Urgency. Importante din. Emergency. Emergency. Urgent, pero importante yun. Yung mga urgent, pero hindi Siguro, pagka may bumisita sa'yo. Yan. Bigla ang bisita. Bigla ang tinawag ng kapitbahay mo. Pero wala naman kayo ba? Ano pa? Sabi dito, ito yung mga nagdi-distract sa atin sa God given priorities natin. Nasira sa bahay. Biglang may natawag. Biglang makikipag, ganito, may mga katanungan, may mga ganyan eh. Pero siyempre, yung panghuli, hindi urgent, hindi rin importante. Ano yon? Scrolling, sobrang panonood, social media. So, ano kailangan natin gawin, mga kapatid? Sa time management natin, huwag nating hayaan na masayang yung oras at mawalan tayo ng focus sa mga urgent and important. And preparation, importante, pero hindi naman urgent. So sa buhay ninyo, alam nyo po kung paano i-manage yan. Tingnan natin kung paano tayo mas magiging effective. And I hope and I pray na nakatulong ito sa atin. Pero higit sa lahat, dapat alam natin yung importante at dapat na uunahin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Salamat sa ating Panginoon. Purinas, Lord,